Hello, isang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Kung sa YouTube or sa Facebook mo ito pinapanood, welcome. Nandito tayo ngayon sa Osaka, Japan, kung saan ginagawa ngayon ang World Expo. At pupuntahan natin sa World Expo ang pinakamalaking wooden structure sa buong mundo. Check this out! So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ito na yung entrance papunta sa Expo. Yan. Itong Expo, every 5 years ginagawa to. Parang Olympics to ng mga bansa. Dito nila sino-showcase ano yung meron sa technology, sa economics, sa susunod na mga years. So bawat country na kasali dito, merong mga pavilion sila. At doon ay ipapakita nila kung ano-ano yung i-offer nila sa mundo. Check this out. Kapila tayo dito, daming tao. Pero gusto kong i-appreciate ito yung ano nila no? Ang ganda ng pagkakagawa yung hindi siya asphalto crushed gravel no? Ito gagana na naman yung pagka-arkitekto ko rito ito gusto ko yung finishes ng ano nila canopy yan Oh ha? Kahoy, di ba? Kahoy. Meron pang mas malaki dyan yung papasukin natin yung pinaka entrance. Kung entrance ba yun? Basta makikita natin yung pinaka malaking wooden structure pagpasok natin dyan. Ito yung the largest wooden structure, architectural structure in the world. Kinikilala yan ngayon ng Guinness Book of World Records. Yan yung Grand Ring. Nandyan yung nasa loob niyan yung Expo. Designed by Sou Fujimoto. At yung loob niyan ay 6 hectares na nag-cost, sabi ng nabasa ko sa internet, $230 million. So nandyan sa loob niyan yung Expo. Pasukin natin. So iba't ibang countries merong dyan. Merong pavilion. Yung Philippines, meron ding pavilion dyan. So, mamaya, pupuntahan natin yung pavilion ng Philippines na dinisign naman ng Filipino architect na Carlo Calma. So ito, appreciate natin yung yung mga features dito. Ito, bamboo. Galing, diba? Marami tayong makikita ng ganyang klase ng design dito. Ganda wooden din siya Siguro yan? Cedar. Japanese cedar siguro Sa tingin ko lang sa itsura nung kahoy. Parang cedar. Tapos may dome Interesting din Hindi mo alam kung aluminum ba yan or plastic pero ito ang interesado tayo. Yan yung Grand Ring na siya yung pinaka gate o pinaka fence ng buong exhibition. Tapos merong doon may umaagos sa tubig dun sa roof, glass roof. Galing. Ito na nga yung binibida nilang largest wooden structure, largest wooden architectural structure in the world ngayon sa Guinness Book of World Records. Itong ginagamit ngayon dito sa Osaka Expo.
Ito yung pinaka gateway at ito yung ano no, pinaka parang fence ngayon ng Expo. Kung titignan mo sa malapit, ano siya eh, cross laminated timber siya. You know, cross laminated timber. So itong cross laminated timber, imagine mo yung plywood na, di ba yung plywood may patong-patong na layer yon, no? Parang ito siya pero solid yung wood, no? Tapos pinalaki mo siya ng mga 50 times or more. Tapos yung joinery, no? Yan. Highlight naman natin yung joinery, no? Parang ano, pinagalo-halong traditional tsaka modern na joinery na ginagawa talaga ng mga Japanese yun, no? Tingnan mo yun, ha? Diba? Ang lupit. Galing. Dinisign to ng Japanese architect na si Shu Fujimoto. Pasokin natin anong meron sa loob. Ito yung pavilion ng Ireland. At yun, yung nakikita ko na yun, mukhang yan yung sa Philippines eh. Mamaya puntahan natin yan. Ito naman yung sa Malaysia. Bamboo naman ang ano nila. Ang team nila, bamboo. Dahil tao, pila eh. Yan talaga yung sa Philippines eh, oh. Astig eh, oh. Lupit eh. Ano siya eh, ratan eh. Gawa sa ratan. Tapos, yung kapitbahay niya, yung sa US. Yan, oh. Tapos France. Sa Philippines, oh. Ratan. Punta natin. Daming gustong pumasok dito sa ano, pavilion ng Philippines. Haba ng pila. Ratan. Pinalaking banig. Galing. Galing. Daming nakapila dito sa ano eh. Sa ano eh, pavilion ng Philippines. Sa Antigua sila eh. Kasi ano eh, yung, ano kaya meron dito? Ratan talaga. Isa to sa pinaka ano eh, pinaka maraming pumipila. So ano siya, ratan, steel, tsaka glass. Pasukin natin ang tiga ako nung meron sa loob eh. Tapos meron mga patterns ng ano, fabric, mga weaving yan. So tingnan natin kung anong meron sa loob. Ito yung ano, entrance door. Siyempre no, meron tayong pattern dyan na ethnic, di ba? Very Ifugao or ano, Mindanao or basta Pilipino yan. Daming gustong pumasok. 7,641 islands, immense diversity as one community of life. ようこそフィリピンへ。7641もの島々が一つの命の共同体となり、あなたをお迎えします。Come in, explore, and celebrate the many reasons to love the Philippines. さあ、出かけましょう。フィリピンの魅力を。Proud Bulakenyo eh. Tuwan-tuwa sila dun sa ano eh.
yan, parang yung interactive na ano eh, big screen. Pag gumagalaw yung mga tao, ginagaya sila ng image dun sa screen habang pinapatugtog yung larong-larong senta. Ito kasi ano, itong expo hindi lang to ano eh, yung mga technology, hindi lang mukhang to eh, economics eh. Pati culture ng mga countries na nag-participate, ina-highlight nila yung mga yung ikinaka-proud nila dito sa Philippine Pavilion. Yan yung culture natin na sayaw, no? Tapos yung mga patterns, no? Yung ratan, yan yung mga hina-highlight dito sa booth ng Philippines dito sa Osaka Expo. So, yan yung sa Pilipinas. Punta naman tayo sa ibang pavilion. Tingnan natin yung iba. Siyempre, check din natin yung pavilion ng host country, yung Japan. Tingnan natin kung anong meron dito. Hindi tayo nakapasok dun sa Japan kasi 7:30 pa eh. Wala kaming reservation. Okay na. Yan natin sa internet yan. Ang galing ginawa nila dito kasi itong ano na to, itong wooden structure na to, itong Grand Ring, paikot siya. Inikutan niya yung 6 hectares na expo. At ito ay nakatayo sa isang man-made island. Ayan yun, ikot ako. Hanggang doon, paikot siya. So 6 hectares, talagang malaki siya. Mga tao yun.
yan. Hanggang makabalik dito. Napakalaki talaga itong wooden structure na to. Parang ito talaga yung pinunta ko dito. Ganda kasi oh. Parang ayaw mo na pumunta sa ibang lugar eh oh. Although 6 hectares nga to, pero talagang fascinated talaga ako dito sa wooden structure na ito. Galing. Super nice. Ito yung ano, shop ng pavilion. Kaya dahil hindi tayo nakapasok dun sa pavilion ng Japan, tingnan na lang natin yung kanilang pavilion. Appreciate natin yung ginawa nilang architecture dito, no? Wood, tapos steel. Tingnan natin yung mga detalye. Ganda ng detalye, no? Pinipit nila yung framing na bakal ng wood. Siguro mga 1 inch mahigit to, 1 and 3/16 siguro yan. Parang cypress or cedar wood yung ginamit nila. Tapos may mga glass inserts. Yan. Ganda. Nice. Very nice. So kung arkitekto ka, happy place mo talaga tong expo eh. Galing.
Okay, ganito na lang. Mamasyal muna ako. Bye.